Yan, mayroon tayong sasagutin na tanong tungkol sa sa pizza costing daw. Okay, ang tanong niya, chef, paano ba costing ng pizza? Okay? Siguro tayo siya ng pizza, maliit na shop ng pizza. So ngayon, siyempre iba yung ibang style nun eh. Hindi katulad ng iba niluluto diretso, sibuyas, bawang, nilulutuin tapos portion na. Yung kasi gagawa pa siya ng dough. Okay, gagawa siya ng dough, tapos hahati-hatiin yung dough. Okay? Ganon din po 'yun, sir. Ang paggawa po ng ng costing ng pizza. Okay, paggawa ng costing ng pizza. Okay, gagawa ka ng dough. Lahat ng ingredients ng dough, kakalculate mo rin din yan. Okay, ikakalculate mo. Tapos, kung magkano yung total nun, i-divide mo kung ilan yung dough na magagawa mo. Okay, ilang pizza. Kunyari, ang isang batch ng dough, 1 kilo, tapos 1 gram ng yeast, tapos lagyan mo ng 650. Nasa gano'n kasi ang calculation ng yung pizza dough. 650 na water, libre naman yung water. Depende kung gagamit kayo ng mineral water, i-charge nyo yun. Tapos lalagyan nyo ng olive oil. Okay, calculate mo lahat yun. Kung ang isang batch na nagagamit mo is 6 pieces, for example 200 grams each yung pizza dough nyo, kasi ganun din yung gamit namin dati, 200 grams o 220, may mga ganun eh. Ngayon, ilang for example, ang puhunan mo ang cost ng isang batch ng dough is 100 pesos. Tapos na-divide mo siya sa 5. So, tig 20 pesos. So, yun po ang cost kagad ng dough. So, separate mo na yung dough na yun. Tapos, lagay ka ng mozzarella, lagay ka ng tomato sauce, o kaya pizza sauce. May recipe ka naman, kunyari may sarili ka ring recipe ng ng pizza sauce. Ikakalculate mo rin yun, isang batch ng pizza sauce mo na nagawa, ilan na nagagawang pizza. Ngayon, i-divide mo rin yun. Okay? O, for example, ang pizza sauce mo, nagawa mo, na ang cost niya nasa 200 pesos. Tapos nakagawa ka ng 20. Sa 200 pesos na yun, 20 ang nagagawa mong pizza. So, 200 divide 20. So, bawat pizza, magkukos ka ng 200 times divide 20, parang 10 pesos 10 pesos yung pizza sauce. Tapos lahat 'yon ng gano'n na. Ngayon, yung po bang packaging lalagay mo? Kung ang shop mo, sir, is puro take away lang o puro calculate mo na lahat 'yon, kasi lahat naman talaga lalagay mo yung pizza mo sa box unless dine in, walang kasamang take away 'yon, container o box. I-calculate mo rin po yan kasi kung wala ka naman dine-in. So, idagdag mo na doon yung pizza box mo, yung for example, sachet ng bawat ketchup and mayonnaise. So, calculate mo na po doon yun. Okay? Ang tanong naman, ano ba po ang average ng mga costing? Okay, required ng bawat restaurant o bawat food business. Nagre-range po yan sa 25 to 35. Okay, nagre-range po yan sa 25 to 35. Ngayon, yung 25 to 35 na yun, depende na rin po sa inyo yun. Okay? Kapag bumababa yung food cost nyo, ibig sabihin tumataas yung selling price nyo. Pag tumataas yung food cost nyo, meaning bumababa yung selling price nyo. Depende po yan kung wala naman kayo masyadong binabayaran ng mga staff na salary. Okay, medyo mababa ang rent nyo, medyo taasan nyo ng konti ang food cost para at least medyo mura ang paninda nyo. Okay, kaya nga minsan may mga nakakainan tayong mga restaurant na walang mga waitress, self-service, pero mura. Kasi nga less na yung labor nya. So nag-less ng labor, less din yung selling price. Okay, kasi mawala siya masyadong labor. Kung mataas yung labor cost mo, magtataas ka rin ng selling price mo kasi babawi ka naman doon. Okay, so yun lang po ang sagot ko doon sa nagtanong dito sa YouTube channel ko. Thank you so much.